Files. Noong unang linggo ng Marso 2026, isang reklamo ang natanggap ng isang police station sa Quezon City mula sa isang 23 years old na babae na residente ng Project 6. Ayon sa kanya, may lalaking nakilala niya sa Facebook noong Disyembre 2025 na bigla na lang nawala matapos siyang iwan na buntis. Sa una, inakala ng mga pulis na isa lang itong simpleng kaso ng panlilin lang sa relasyon. Ngunit habang kinukuha ang detalye, may ilang bagay na hindi tugma. Ayon sa biktima, ang lalaki ay nagpakilalang Mark Reyes, 26 years old, at sinabing nagtatrabaho bilang delivery rider sa North Avenue area. Nakilala niya ito sa Facebook group na QC Online Buy and Sell, kung saan nag-react ang lalaki sa isang post niya tungkol sa paghahanap ng part-time work. Doon nagsimula ang usapan nila, bandang 10 p.m., isang araw matapos ang kanyang post. Sa loob ng 2 linggo, naging araw-araw na ang kanilang pag-uusap. Madalas silang magka-chat tuwing gabi, lalo na mula alas 9. Ayon sa babae, doon siya mas naging emotionally open dahil sa paraan ng pakikinig ng lalaki. Hindi raw ito bastos o mapilit, kaya lalo siyang nagtiwala. Hanggang sa hindi niya namalayang hinihintay na niya ang messages nito gabi-gabi. Pagdating ng Enero 2026, nag-aya ang lalaki na magkita sila. Ang unang meetup nila ay sa isang cafe malapit sa SM North EDSA. Ayon sa biktima, normal lang ang lahat. Simple lang ang lalaki, nakakap, jersey at mukhang galing sa basketball. Wala raw itong kakaibang ginawa kaya lalo siyang nakampante. Matapos ang ilang beses nilang pagkikita, nag-aya ang lalaki na pumunta sa isang inuupahang kwarto sa may bago bantay area. Ayon sa kanya, mas tahimik daw doon at makakapag-usap sila ng maayos. Dahil sa ilang linggo na nilang pag-uusap at pagkikita, pumayag ang babae. Doon nagsimula ang mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Ayon sa biktima, may isang gabi na binigyan siya ng inumin ng lalaki. Sinabing pamparelax lang dahil napansin nitong stressed siya. Bandang alas 11 ng gabi iyon. Pagkatapos uminom, nakaramdam siya ng antok at hilo. Ang sumunod na malinaw niyang alaala ay paggising niya bandang alas 5 ng umaga. Katabi ang lalaki. Sa sumunod na mga linggo, naging mas madalas ang pagkikita nila. Pero unti-unti ring nagbago ang lalaki. Mula sa araw-araw na communication, naging paminsan-minsan na lang. Hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero, bigla na lang nawala ang kanyang Facebook account. User not found na lang ang lumalabas. Dahil sa pagdududa, sinubukan ng babae hanapin ang lalaki gamit ang ibang account. Doon niya nakita ang isang profile na may ibang pangalan, Ken Villanueva, pero pareho ang mukha at estilo ng posts. Doon siya nagsimulang maghinala na may tinatago ang lalaki. Habang iniimbestigahan ito, may isa pang babae ang lumapit sa parehong istasyon bandang March 10, 2026. Pareho ang kwento, nakilala sa Facebook, naging close, nagkita sa QC area, at iniwan matapos mabuntis. Ngunit iba ang pangalan na ginamit ng lalaki sa kanya, Jason Cruz. Doon na nagsimulang magduda ang mga awtoridad na hindi isolated case ang nangyayari. Sa loob lamang ng 2 linggo, umabot sa 5 ang babaeng lumapit na may halos parehong kwento. Iba-iba ang lugar, may taga Caloocan, may taga Cubao, may taga Fairview, pero iisa ang pattern. Ayon sa Cybercrime Unit, sinuri nila ang mga Facebook accounts na ginamit. Napansin nilang kahit iba-iba ang pangalan, iisa ang galaw ng accounts. Parehong oras ng pagiging active, madalas gabi, parehong klase ng posts, quotes, basketball photos at relatable content. At pareho rin ang paraan ng pakikipag-usap. Mas lalo pang naging malinaw ang lahat ng matrace ang ilan sa mga accounts sa iisang device. Lumabas sa data na may isang smartphone na ginagamit para i-manage ang iba't ibang profiles. Sa bawat account, may iba't ibang SIM card at email na ginagamit, kaya mahirap itong agad ma-detect. Ayon sa mga investigador, posibleng matagal na itong ginagawa ng lalaki. Hindi lang buwan, kundi posibleng taon. Dahil sa dami ng accounts at consistency ng paggamit, mukhang eksperto na siya sa paglikha ng pekeng identidad. Sa karagdagang impormasyon,
May ilang nakilala ang lalaki sa personal na nagsabing madalas daw itong makita sa mga basketball courts sa Quezon City, lalo na sa mga liga sa barangay. Madalas itong sumasali sa laro tuwing gabi, kaya nagmumukha itong normal na tao sa komunidad. Dahil dito, mas lalo siyang nagiging kapani-paniwala sa mga biktima. Hindi siya mukhang kriminal, hindi rin siya mayabang. Sa halip, isa siyang lalaking madaling pagkatiwalaan, isang taong parang good guy sa unang tingin. Sa kabila nito, napansin din ng ilang kakilala niya na bigla raw itong naging mailap nitong mga nakaraang linggo. Hindi na raw ito sumasali sa mga dating laro at hindi na rin madalas makita sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Ayon sa huling impormasyon, huling nakita ang lalaki bandang March 18, 2026 sa may isang covered court sa Barangay Vasra, Quezon City. Pagkatapos noon, wala na raw nakakita sa kanya. Sa ngayon, tinatayang nasa 10 babae na ang kumpirmadong biktima, ngunit naniniwala ang mga awtoridad na posibleng mas marami pa ang hindi pa lumalantad. Patuloy pa rin ang investigasyon at hinihikayat ang publiko na maging maingat sa pakikipagkilala online, lalo na sa mga taong gumagamit ng pekeng identidad. At habang patuloy ang paghahanap sa lalaki, may lumalabas pang mga bagong impormasyon mula sa kanyang mga kaibigan at mismong pamilya, mga detalyeng maaaring magpaliwanag kung sino talaga siya sa totoong buhay. Matapos kumalat ang balita tungkol sa lalaking pinaghihinalaang nakabuntis ng maraming babae, gamit ang iba't ibang Facebook accounts, nagsimula ring magsalita ang ilang taong nakakakilala sa kanya sa totoong buhay. Ayon sa isang residente sa Barangay Basra, kilala raw ang lalaki sa pangalang Marco, isang tahimik pero palangiting binata na madalas makita sa mga basketball court tuwing gabi. Ayon sa isang kapitbahay, halos araw-araw daw itong naglalaro bandang alas 7 ng gabi hanggang alas 10. Hindi raw ito palaimik pero marunong makisama. Wala raw itong history ng gulo at sa totoo lang, maraming kabataan ang tumitingala sa kanya dahil sa galing niya sa basketball. Para sa kanila, normal lang siyang lalaki. Walang kahit anong indikasyon na may tinatago siyang ganitong klase ng lihim. Sa panayam naman sa isang kaibigan niya sa liga, sinabi nitong madalas daw magbiro ang lalaki, pero hindi raw ito mahilig magkwento tungkol sa personal niyang buhay. Kapag tinatanong kung may girlfriend ba siya, lagi raw niyang sinasagot ng wala o kaya hindi pa ready. Hindi raw nila inakalang may ganitong klaseng ginagawa ang kaibigan nila sa likod ng pagiging simple nito. Habang patuloy ang investigasyon, sinubukan ding hanapin ng mga awtoridad ang pamilya ng lalaki. Ayon sa isang babaeng nagpakilalang tiyahin niya, matagal na raw itong hindi umuuwi sa probinsya nila sa Nueva Ecija. Huling uwi raw nito ay noong 2024 pa at mula noon ay bihira na itong magparamdam. Hindi raw nila alam kung saan talaga ito nakatira ngayon. Ayon pa sa tiyahin, tahimik daw ang bata noon at hindi naman pasaway. Pero napansin daw nila na noong tumanda na ito, mas naging lihim ang buhay niya. Hindi raw ito nagkukwento kung saan siya nagtatrabaho o kung sino ang mga kaibigan niya sa lungsod. Para bang sinasadya nitong putulin ang koneksyon sa pamilya. Sa gitna ng mga bagong impormasyon, may isang babae rin na nagpakilalang dating kaklase ng lalaki noong high school ang lumapit. Ayon sa kanya, hindi raw ito ganito noon. Medyo tahimik, pero hindi mapanlinlang. Pero may isang bagay daw siyang napansin. Magaling daw itong mag-adjust sa iba't ibang tao. Kayang-kaya raw nitong baguhin ang ugali niya depende sa kausap niya. Habang pinagsasama-sama ang mga piraso ng impormasyon, napansin ng mga investigador na posibleng matagal nang nadidevelop ang ganitong behavior ng lalaki. Hindi raw ito impulsive, planado, paulit-ulit, at mas lalong nakakatakot dahil sanay na siyang magtago sa likod ng iba't ibang identity. Samantala, ayon sa huling update ng pulisya, pinaniniwala ang nagtatago na ang lalaki matapos lumabas ang mga reklamo laban sa kanya. May ilang nagsabi na nakita raw ito sa isang boarding house sa Novaliches bandang March 20, 2026, pero nang puntahan ito ng mga awtoridad,
wala na ito roon. May isa pang tip na natanggap ang pulisya mula sa isang tricycle driver na nagsabing may kahawig ng lalaki na sumakay papuntang Fairview, bandang madaling araw, mga 3:00. Ayon sa driver, may dala raw itong bag at mukhang nagmamadali. Hindi raw ito nagsasalita ng marami at tila iniiwasan ang mata ng ibang tao. Habang lumalalim ang paghahanap, mas lalo ring nagiging malinaw na hindi basta-basta ang pagtatago ng lalaki. Ayon sa Cybercrime Unit, may posibilidad na gumagamit pa rin ito ng bagong Facebook accounts para manatiling konektado sa mundo. At posibleng may kinakausap na naman itong bagong target kahit nasa pagtatago. Sa kabilang banda, patuloy na nahihirapan ang mga biktima sa emosyonal na epekto ng nangyari. Ayon sa isa sa kanila, hindi raw madaling tanggapin na ang taong pinagkatiwalaan nila ay hindi pala totoo. Hindi lang daw ito simpleng panloloko, para raw silang niloko sa bawat detalye ng pagkatao ng lalaki. Ayon naman sa isang magulang ng biktima, galit at lungkot ang nararamdaman nila. Hindi raw nila matanggap kung paano nagawa ng isang tao na gamitin ang tiwala ng anak nila para sa sariling interes. Para sa kanila, hindi lang daw ito usapin ng relasyon, kundi pananamantala sa kahinaan ng isang tao. Habang patuloy ang paglabas ng mga bagong detalye, may ilan ding nagsasabing posibleng may iba pang lugar kung saan ginagawa ng lalaki ang parehong modus. May mga hindi kumpirmadong ulat na may kahawig nitong kwento sa ibang lungsod na posibleng konektado rin sa kanya. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng mga awtoridad sa iba't ibang lugar upang matukoy kung hanggang saan umabot ang kanyang ginawa. Hindi pa rin malinaw kung ilan talaga ang kabuang bilang ng mga biktima, pero naniniwala silang higit pa ito sa 10. May isang detalyeng lalong nagbibigay ng kaba sa kaso. Ayon sa isang source, may nakita raw na bagong Facebook account na kahawig ng style ng lalaki, active lang ilang araw matapos kumalat ang balita tungkol sa kanya. Ibig sabihin, posible pa rin siyang gumagalaw kahit hinahanap na siya. Dahil dito, mas lalo pang pinapalakas ang babala ng mga awtoridad sa publiko. Huwag basta-basta magtiwala sa mga nakikilala online, lalo na kung mabilis ang emotional connection at tila perpekto ang pinapakita ng isang tao. Sa huli, ang tanong na lang ay kung kailan siya mahuhuli at kung ilang buhay pa ang maapektuhan bago tuluyang matapos ang lahat. At habang patuloy ang paghahanap, may ilan pang nagsasabing nakita raw siya kamakailan lang sa isang lugar na hindi inaasahan ng kahit sino. At sa kwentong ito, malinaw na hindi lahat ng nakikilala natin online ay totoo. At hindi lahat ng mabait sa umpisa ay may mabuting intensyon hanggang dulo. Kaya ikaw, kung mahilig ka makipag-chat sa Facebook, lalo na sa mga taong hindi mo pa nakikita o lubusang kilala, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino talaga ang nasa likod ng screen. Pwedeng iba ang pangalan, iba ang mukha, at minsan, iba rin ang pagkatao. Hindi masama makipagkilala, hindi rin masama magtiwala. Pero siguraduhin mong hindi mo ibinibigay ang buong tiwala mo sa isang taong hindi mo pa talaga kilala sa totoong buhay. Dahil sa isang maling tao, pwedeng magbago ang buong kwento ng buhay mo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng true crime, mystery at real case stories, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong kasong tatalakayin, mga kwentong totoo, madilim at hindi dapat makalimutan. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na file.